Pinalibutan ni Trump ang Islamic State matapos mapatay ng mga sundalong Amerikano at pamahalaan ng Nigeria ang mahigit 20 terorista sa hilagang silangan ng bansa. At ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo, 2026, tinama ng operasyon ang mga mandirigmang nagtipon sa Meteli, Borno na ginagamit ng mga teroristang grupo bilang lugar ng pagtakas, muling pag-oorganisa at paghahanda ng mga bagong plano ng pag-atake. Ginawang aksyong militar ni Trump ang talumpati kontra terorismo, pinaiigting ang presyon sa Islamic State habang sinusubukan nitong palawakin ang impluensya nito at ipinapakita na hindi maghihintay ng trahedya bago kumilos ang White House. Ginamit ng grupo ang distansya, gubat, hangganan at kaguluhan bilang proteksyon, ngunit tinapatan nito ng intelihensya, koordinasyon at lakas ng himpapawid. Binubuksan nito ang bagong yugto ng paghahanap sa mga teroristang pilit pinapagana ang kanilang network. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, mataas ang kalidad at kredibilidad ng pamamahayag. Milson Alves. Ang pag-atake ay nangyari noong Linggo, ika-17 ng Mayo at kinumpirma ito kinabukasan ng komando ng Estados Unidos para sa Afrika. Isinagawa ang operasyon kasamang pamahalaan ng Nigeria laban sa mga miyembro ng Islamic State sa lalawigan ng Kanlurang Afrika, grupong aktibo sa rehiyon ng Lawa ng Chad. Ayon sa Reuters, sinabi ng mga militar ng Nigeria na nagtipon ng mga mandirigma sa lugar ng Metelo. At ang mga airstrike ay isinagawa upang guluhin ang kilos na ito. Bago pa man magtagumpay ang grupo na gawing himpilan ng pag-atake, pagtakas o muling pagbubuo ang kanilang taguan, nagpasya si Trump na ipakita na ang digmaan laban sa terorismo ay hindi lang basta usapang diplomatiko. Mas naging agresibo ang pakikipagtulungan ng pamahalaang Amerikano sa Nigeria gamit ang intelihensya, suportang militar at lakas ng himpapawid para alisin ang mga lider at mandirigma sa labanan. Layunin ng komandong Amerikano na pahinain ng grupo sa pagpaplano ng pag-atake laban sa Estados Unidos at mga kaalyado. Hindi ito hiwalay na aksyon. Isa ito sa serye ng mga pangyayari na nagsimula ilang araw bago ang pagpatay kay Abu Bilal al-Minuki na tinukoy ng Washington at Abuja bilang ikalawang pinakamahalagang leader ng Islamic State sa buong mundo. Napatay si al-Minuki sa operasyon ng Estados Unidos at Nigeria sa hilagang silanggang Nigeria. Inanunso ni Trump na ang mga puwersa ng Amerika at Nigeria ay nagsagawa ng isang komplikadong misyon upang alisin sa sirkulasyon ang ilan sa mga pinaka-aktibong terorista sa mundo. Kinumpirma rin ng Pangulo ng Nigeria na si Bola Ahmed Tinubu ang aksyon at itinuring ang operasyon bilang halimbawa ng epektibong kooperasyon laban sa terorismo. Mahalagang detalye ito, ipinapakita nitong hindi basta nangyari ang pag-atake nung Linggo. Nangyari ito matapos ang matinding dagok sa pamunuan ng grupo at ngayon tinatarget ang mga militanteng patuloy sa pagtatayo ng estruktura sa lugar. Ang operasyon laban kay al-Minuki ay tumama sa isang compound sa basin ng Lawa ng Chad at pumatay din ng ilan sa kanyang malalapit na kaalyado, ayon sa impormasyong inilabas ni Tinubu. Iniulat ng Reuters na nagsimula ang operasyon bandang alas 2 ng hating gabi at natapos malapit alas 4:30 ng umaga. Walang nasawi o nawalang kagamitan ayon sa militar ng Nigeria. Sinusubukan ng mga terorista na manatili sa lugar na matagal ng daanan ng karahasan, pagtakas at pagre-recruit. Ang Borno ang isa sa pinakamatinding tinamaan na insureksyon ng Boko Haram at Estado Islamiko sa probinsya ng Kanlurang Afrika. Libu-libu na ang namatay at halos 2 milyong residente ang lumikas dahil sa digmaan sa reyon. Ginagamit ng grupo ang mahirap na lupain, hangganan at liblib na komunidad para pahirapan ang Estado. Pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon dahil tumaas ang pakikipagtulungan sa Washington na nagpalakas sa kakayahan na matukoy, subaybayan at tamaan ang mga target bago pa sila magkalat. Nakatakot para sa Estado Islamiko na prioridad na ngayon ang Afrika sa digmaan kontra terorismo. Binanggit ng Reuters ang datos mula sa Accolade na nagpapakitang 86% ng aktibidad ng Estado Islamiko sa buong mundo ay nakatuon sa Afrika sa unang 3 buwan ng 2026. Ipinapaliwanag ng datos kung bakit itinuring ni Trump ang Nigeria bilang seryosong issue sa seguridad, hindi na lang malayong problema. Humina ang grupo sa gitnang silangan kaya sinubukan nilang palawakin sa mga lugar sa Afrika na mas mahina ang presensya ng Estado.
Tumugon ang Amerika sa pamamagitan ng pagmamanman, koordinasyon at direktang puwersa sa mga lugar kung saan sinusubukang muling makahinga ang kanilang istruktura. Malaki ang epekto ng pagkamatay ni Alminuk dahil hindi lang siya simpleng armadong mandirigma. Ayon sa Reuters, siya ang pinuno ng Al-Furqan o PC na konektado sa pamamahala at koordinasyon ng pandaigdigang gawain at pananalapi ng Islamic State. Sinabi ni Colin Smith sa Reuters, tagapag-ugnay ng pangkat ng UN na nagmumonitor sa Al-Qaeda at Islamic State, malaking dagok sa grupo at sa plano nitong ilipat ang focus sa Africa ang pagkamatay niya. Iyan ang dahilan ng pagmamadali sa mga sumunod na operasyon. Kapag bumagsak ang leader, nagre-reorganisa ang grupo. Kapag sunod-sunod ang atake, nagiging panic ang reorganisasyon. Tumaas din ang presensya ng mga Amerikano bago ang mga pag-atake. Naitala ng Reuters na nagpadala ang Washington ng mga drone at humigit kumulang 200 sundalo para sa pagsasanay at suporta sa intelihensya sa mga puwersa ng Nigeria laban sa mga insurhensya na konektado sa Islamic State at Al-Qaeda. Sa kanlurang bahagi ng Africa, tinrato ng mga opisyal ng Nigeria ang presensyang ito na parang may kakayahan. Pero ipinapakita ng mga kamakailang aksyon na umangat na sa mas mahigpit na antas ang kanilang pakikipagtulungan. Kasama ang pamunuang militar ng Estados Unidos para sa Africa na direktang naikibahagi sa kampanya laban sa mga target na terorista. Pinapakitang aktibo rin ang Nigeria, hindi lang nanonood. Sinabi ng tagapagsalita ng militar, Samael Auba, na nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa malapit na koordinasyon sa Estados Unidos upang guluhin ang mga network ng terorista, alisin ang mga militante sa labanan at ipagkait ang ligtas na kanlungan sa loob ng pagbubukas ng mga paaralan. Seguro dentro do território nigeriano. Isinasalaysay ng pangungusap na ito ang landas mula ngayon. Mas maraming intelihensya, mas maraming presyon sa mga ruta ng pagtakas at mas maraming pag-atake sa mga lugar kung saan sinusubukan ng Islamic State na tipunin ang mga tao, armas at pamunuan. Pinahihigpitan ni Trump ang pagbabantay dahil ginagawa niyang isang nakikitang operasyon ang kanyang pangako. Matapos punahin ang seguridad sa Nigeria at manawagan ng mas matinding aksyon laban sa mga ekstremistang Islamiko, mas aktibong nakilahok ang pamahalaan ng Amerika sa paglaban sa Islamic State sa bansang Aprikano. Iniulat ng Associated Press na umusad ang kooperasyong militar sa pagitan ng Estados Unidos at Nigeria matapos ang mga tensyong diplomatiko na may kinalaman sa mga akusasyon ng Amerika tungkol sa karahasang panreliyon sa bansa. Tinanggihan ng pamahalaan ng Nigeria ang mga akusasyon. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, tumibay ang ugnayang militar at makikita na ang mga resulta sa labanan. Ang mga naganap ay nagdulot ng alanganing sitwasyon sa Islamic State. Una, nawala sa grupo si Alminuk mahalaga sa pananalapi, propaganda, estratehiya at internasyonal na koneksyon. Pagkatapos, nakita nilang mahigit 20 militante ang tinamaan sa Meteli. Kasunod nito, sinabi ng komando ng Estados Unidos para sa Africa na patuloy pa rin ang mga pagsusuri na nagbibigay daan para sa mga bagong kumpirmasyon, bagong target at posibleng mga bagong operasyon. Ang sinumang magbubuo muli ng teroristang grupo sa hilagang Nigeria ay posibleng maging susunod na target. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong palaging bigyan ka ng totoong impormasyon. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.